Sa video ito ay mag-vinyl wrap tayo ng front fender ng motor ng tropa natin. Bali almost 1 hour lang pala natin to ginawa. So kung gusto nyo makakuha ng idea sa pag-vinyl wrap ng parts or fairings ng inyong mga motor, panoorin nyo tong video na to. So nag-decide nga pala yung tropa natin na palitan itong kulay ng front fender ng kanyang sniper. So ang naisip niya nga para dito ay vinyl wrap na kulay black. So if ever, pwede niyang tanggalin yan kung gusto niyang ibalik sa dati yung stock na kulay. Itong vinyl wrap kasi na to is basically parang sticker lang siya na dinidikit sa fairings ng ating mga motor at flexible siya at nababanat. So para maging flexible po yan, gagamit po tayo dito ng heat gun or pwede rin hair dryer, tsaka cutter or gunting lang naman. So, yan lang naman yung mga gagamitin natin. So, first step natin, mas okay nakabaklas po yung fairings na babalutan natin ng vinyl at also dapat nalinisan na natin yan pati dito sa likuran. Iikot kasi hanggang sa likod yung vinyl wrap natin. So, kailangan malinis po siya at walang mga dumi at alikabok. Kung hinugasan man po natin siya, dapat tuyong tuyo. So, sa part natin, hinitgan natin para ma-make sure natin na hindi po siya nagmo-moist or basa. Tapos, ilatag lang natin yung vinyl wrap. Gupitin lang natin siya sa saktong haba na kailangan lang natin para hindi tayo masyadong mahirapan. Next step natin, i-peel off lang natin yung unahang part ng vinyl wrap natin at dikit natin siya sa dulong part ng fairings na paglalagyan natin. So, dito sa part na to, ayan, kung makikita nyo, sa unang part ng fender natin muna siya dinikit. Tapos, init-initan lang natin ng bahagya ng heat gun para mabanat po siya. Also, masunod po yung hulma ng pagdidikitan natin. Kumbaga, wala po siyang mga lukot-lukot. So, sa pamamagitan po ng heat gun na yan, is mahuhulma po natin siya at mababanat. Gamitan lang din po natin ng daliri pag nababanat na po siya para dumikit po siya sa fairings po natin. So unti-untiin lang natin yon, ulit-ulitin lang natin yung proseso, iinitan tapos gagamitan ng daliri hanggang sa mabalutan po ng buo yung fairings natin. Yung importante lang dito is dapat wag tayo mag-iwan ng lukot or ng mga kung ano-ano mang mga bubbles para malinis po yung gawa po natin. Ganda. Ano? Pag nalagay na natin doon, lagyan natin ng montage. Hindi, pagkalinis na, dumi. Pero may pa ba? Pero yung kulay nung sa'yo maganda na yun ha. Kakaiba yung cyan. Ayoko lang kasi nasayan lahat. Oo, yung buong cyan eh. No? Siyempre, yun yung pinaka-entry level na sniper. Ang dami ko nakakasalubong sa kalsada. So, Yung pinalitan ko. Pero bibila ko wrapper yan, friend. Nasira yung coating niya. Ganda, putay na. so para sa akin, mas reliable po yung daliri compared sa squeegee kasi mas nakokontrol po natin yung pisil natin dito sa vinyl wrap. Also, mas naayos po natin yung pagkakalatag niya. So, based sa experience ko lang naman, pero mas magaan gamitin talaga pag daliri yung pinanglalatag sa vinyl. Lalo na itong area na to. Sabihin mo, ito yung pinakamatabaho. So, ayan Sa na. mga kurba-kurba. Oo, init lang. Tapos kung kayong kabahan ng magkakamali, kasi pwede namang ulitin. Pwede mo ulitin. Mas okay, best yung kamay kaysa sa squeegee. Ayan, sakto Mas, yun. mas kontrolado mo. Ano lang, banayad lang yung init. Hindi dapat ibabad sa isang area. Galaw-galawin. Kasi masusunog siya guys. Yun lang, yun lang yung matrabahong part dito. Yung mga kantuhan na ganito. Hindi ka na matalawas. Ganda ng pagkamat niya. Yan. Kapag nagtutugma yung curve, medyo nagsasalubong na yung vinyl natin. So kailangan lang natin. So ayun nga, dapat ma-make sure din na malinis yung working area. Kasi ilang beses din natin siya inaangat. Kung magbuhangin yan, didikit siya sa likod. Tsaka kung may dumi yung fairings, magre-reflect siya. Oo. Diyan naman may sample na madumi yung likod dahil dumikit na yung mga asfalto. Pero okay lang kasi Advice lang natin na wag natin masyadong babaran ng heat gun or hair dryer kasi pwedeng masunog or masira yung vinyl na pinag-iinitan natin or tinututukan natin kasi malambot lang po yan. So mga ilang segundo lang yung kailangan para initan yan at lalambot din agad yan. So pagkalambot, squeeze agad
para dumikit sa fairings natin. Also, take note pala kapag nagkamali kayo ng lapat, pwede nyo naman angatin ulit yan tapos initan para mawala yung lukot-lukot or mga bubbles. So, yun yung kagandahan dito sa vinyl. Kahit nagkamali kayo, pwede nyo naman siyang angatin ulit at initan. Nagbabubbles, pwede siyang balikan. Kailangan angatin ulit tapos... Yan lang yung bagay na pwedeng balikan. Hirap na tanggalin. Itong part na to, pag may lukot, pwedeng angatin ulit. Tapos initin lang. Tapos, habang niinit, binabanat. Para pumantay. Tulad niya. Iyon. Nice one. So sa part na to, kung makikita nyo, bitin siya. Hindi aabot yung wrapping natin dito. So yung gagawin natin, magkakaroon tayo ng partition dito. Maybe dito or dito. So puputulin lang natin siya. Tapos magdudugtong tayo para seamless pa rin yung dating kahit nagputol tayo. Mas okay sa edges tayo mag-termination. So may mga case kasi na maliit yung nabibili natin vinyl wrap. At hindi po niya nako-coat yung buong area or surface. So kung kaya naman magkakaroon tayo ng termination or putol, mas okay na yung termination isa kantuhan para hindi siya masyadong halata. Master, ba't ayaw mo gumamit ng squeegee? Mahirap, mas maganda yung daliri. Mas may control ka ba? Mas may control pag inaano mo. Tsaka mas ano siya, tawag dito, flexible. Mas ramdam mo yung ano. Nakakasugat ba ng wrap yung squeegee? Pag hindi mo kontrolado, tsaka, oo. Tsaka sa experience ko, daliri talaga yung best. Pag nakakuha na natin yung termination point, pwede na natin siyang putulin dito. So magtira lang tayo ng mga 1 inch dahil lulukot pa po natin siya papunta sa likod. Para pag tinignan natin dito sa labas, seamless po siya. Also mas okay na may pandikit pa po tayo, another na pandikit para in case man dahil fender ito pag nabasa, hindi po agad siya matutuklap. So ito sa case natin, ito mag-improvise lang tayo ng PVC adhesive para pandikit. Pero yung advisable dito, pwedeng epoxy, pwedeng shoe glue, or anything na makapit para matulungan yung tibay tsaka hindi po siya agad pumalas or matuklap. Dahil fender siya sa ilalim, guys. Alam nyo naman, matatalsikan ng tubig. Ito yung pinaka natatalsikan. Kabok, bato. Sumisiksik siya sa mga maliliit na butas, and once na sumisiksik siya doon, mawawala yung dikit niya katagalan. So yun, putulin na natin to. Tira lang tayo kahit mga 1 inch. Basta may allowance tayo para maibaloktot siya papunta sa likod. So yun nga guys, hindi naman siya demanding sa tools. Need mo lang ng cutter, ng heat gun, Paano maiwagang daliri. mahiwagang daliri. Doble ingat din kasi cutter yan, saka heat gun, masakit yan pag iniwan ka. Tinamaan yung electric fan. So sa pagputol ng sobra, mas okay talaga gunting dahil wala tayong gunting dyan. Pinagtyagaan na lang natin yung cutter kaya medyo hindi pantay-pantay, pero goods naman yung kinalabasan, naayos naman po natin. So sa pagbutas, iwan din tayo ng konting gap para may tupi pa po siya papunta sa likod. Initin lang natin yan. Ayan.
Para malinis tignan. Ayan, dito sa mga part na may logo, pwede natin siyang ulitin. Tanggalin lang ulit natin. Tapos sinitin natin. Ayan, para mabanat, tapos mawala yung mga lobo-lobo. Ayan, pati ito, dami na natin ito sa taas. Sa part na to, halimbawa itutupi na natin yan, kailangan natin putulan yung part na to para maitupi natin siya. Para may lapat siya na maayos sa likod. Para may lapat na maayos sa likod. Ayan, dapat iba natin yun, tapos tupiin nyo siya, then maidikit nyo siya dito sa likod. Ayan. Kailangan banat na banat, walang part na may ganito. Part na yan, ito, nadikit na natin. Ayan. Itong side na to, kapit na siya. So kung titingnan yung edge niya dito, ay may mga konting imperfections pa. Pero nabalutan na pati itong pinakadulo dito. So repair lang na. So yan, sa part na to, napaikutan na po natin siya hanggang sa likod. So napaka-smooth na po tignan sa gilid, seamless na po siya tignan. So yan, tuloy-tuloy lang po natin hanggang sa matapos lahat ng edges at saka yung dugtungan po natin. Kukumpletuhin pa po natin yan. Yan, nabalutan na natin halos ng surface. So dito na tayo sa may partition niya kung saan natin hahatiin yung vinyl wrap. So sa part na to, dito yung pinaka-reliable na pagputol natin. Yan, dito sa part na to, para pag dinugtungan natin, seamless kasi kantuhan siya. Pati dito sa part na to. Yan, ganun yung gagawin kapag bitin yung vinyl wrap. So dudugtungan na lang siya para maganda tignan. Tsaka buo pa rin yung pagka-vinyl wrap natin. So yung kagaya na sabi ko kanina, puputulin natin siya or yung dugtungan niya is dito sa may kantuhan. So sakto dyan sa part na yan. May kantuhan dyan. So dyan natin siya pinutol para pag naglagay tayo ng dugtungan, hindi masyadong halata at saka maganda pa rin siya tignan. Also, ingat din tayo sa paggamit ng cutter. Huwag pa rin natin susugatan yung stock na kulay kahit na natakpan natin siya kasi baka magkaroon ng chance magbago yung isip ng owner. So, ibalik niya sa dating kulay. So, at least, hindi pa rin sira yung kulay ng stock na fairings. So, sa part na to, yan yung partition natin. So, dyan tayo magdudugtong. So, sa pagdikit ng vinyl natin dyan, kailangan naka-overlap siya ng konti or nakapasobra ng konti, hindi siya yung saktuan talaga dun sa dugtungan. Para kapag pinutol natin ulit, is wala pong matitirang stock na kulay or hindi po lilitaw yung kulay, wala pong siwang, mga ganon. Ayan, kagaya na lang sa pagputol natin ngayon. Medyo inangat po siya mula dun sa dati nating pinagputulan para naka-overlap siya. Kumbaga nakapasobra siya, ayan kung makikita nyo, malinis tingnan. Wala pong siwang na nangyari. Malinis. Ay, sa part na to, nagputol tayo dyan sa kantuhan. Tapos magtatapal pa ulit tayo dyan. Ayun, saktong-sakto yung nilagay natin dyan. Swak na swak. So, bale, binalutan lang po natin lahat ng part. Wala po tayong tinirang kulay blue. Kasi yung goal natin is all black po yung front fender ng tropa natin. Kaya naman kahit maliit na detalye, binalutan talaga natin. So, importante din dyan, nakapaikot siya papunta sa likod para matibay po siya, tsaka malinis tignan. Yung mga part pala ng butas, guys, yun, bubutasan din natin yan. Siyempre, lalagyan ng tornilyo yan. Tapos, heat gun po natin para dumikit po siya sa gilid. And matatakpan din naman yan ng ulo ng tornilyo. So, binaon lang natin yung mga sobra-sobra. Napakaangas. So, bali, ito na po yung finished product natin. Kung makikita nyo naman, napakakinis, napakaganda ng pagkakagawa. So, syempre, para ma-secure po yung gilid at hindi po siya agad matuklap, dinikitan po ng tropa natin ng Nailtex pandikit. Pero mas okay kung shoe glue, mighty band, mga ganon, para hindi po siya matuklap. Tapos, binalik lang po natin siya sa motor natin after matuyo nung pandikit na nilagay.
So yan, kung makikita nyo naman, Yan ang dito pa lang, pagkamat niya. napakaganda na. Bumagay. Ito yung mga ano ito, bukas. Ito irarap. Tingnan mo. So umangat next yung irarap ano na niya. to. Oo nga, no? Babagay din yung mat yan. So yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Pag-ararap ng front fender.